Alam niyo ba na sikat siya ng mga 1980s sa mga pelikula? Sa school po, sabihin na lang ng mga teacher, yung mami mo pala si Sarsi, gano'n. Tapos, yun po, pag uwi sa bahay, sabihin ko sa kanya, sabi ng teacher ko, sikat ka daw dati. Kilala ka daw nila. Ayun. Nakapanood siya ng movie mo? Oo. White Slavery pala, yung kay Lino Brokaw. Anong reaction mo nung nakita mo yung nanay mo sa screen? Hindi ako makapaniwala na siya yung mama ko, yung nasa screen, kasi ibang-iba yung tao. Magaling umarte. Magaling po, tsaka talagang sexy si mama dati. Medyo nainggit din kami ng konti, hindi namin nakuha yun sa kanya. Pero ayun, Hi guys! Makakausap natin ngayon ang isa sa mga pinakasikat na sexy stars noong 1980s na si Sarsi Emanuel. Napakahirap po niyang kumbinsihin na magpa-interview, pero finally, pumayag po siya sa isang exclusive one-on-one interview. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Sumikat si Sarsi Emanuel o Jennifer Obregon Mitchell sa tunay na buhay noong 1980s dahil sa mga pelikulang Boatman, Naked Island, Virgin Forest, Snake Sisters at White Slavery. Isa siya sa mga soft drinks beauties na binuo ng kontrobersyal na talent manager na si Dr. Ray de la Cruz. Maganda na sana ang takbo ng career ni Sarsi nang bigla siyang mag-quit sa showbiz para mag-focus sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Kasama na natin Miss Sarsi Emanuel. Hello, Hi Sarsi! Sir. Finally, natuloy din itong interview natin. Nice to meet you. Nice to meet Happy you. ako, excited ako. Madaling araw pa lang, naka-hair and makeup na ako. Hi, Rolly Katingko. Thank you for my hair and makeup. Kung alam nyo lang kung gaano namin katagal niligawan si Sarsi para dito sa interview na to, ilang beses niya kami tinanggihan and finally, pumayag din. Last Thank you, year pa po, kaya maaga pa, naka-hair and makeup na ako, 5:30 this morning. Thank you. Thank you for You're welcome. agreeing to do this interview. When was your last interview? 2004. 2004 pa? 2004 pa. Puro plainly ABS-CBN. Oo. Nagpa-promote ka nun? Oo. Meron akong TV series nun, di ba? 1 year nag-run sa ABS-CBN yung It Might Be You. Yun ang last exposure ko. Wala nang interview after that. Oo. Tapos, may ginawa ka pang project after that? Wala na, none. Wala na? None at all? Wala, none at all. Wala rin appearance, walang interview or whatsoever. Why? Bakit ka nag-decide na na wag na magpa-interview at wag nang balikan yung nakaraan mo? Siyempre, nagpapalaki ako ng anak. Ganyan. Gusto ko na mag-focus sa family, anak muna. Dahil yung time na yon, nung active pa ako, yung panganay ko medyo diyaya. Ayoko na siyang maranasan sa mga sumunod kong mga anak. Itong It Might Be ako buong taon, may yaya rin. So sabi ko, kailangan i-focus ko yung anak ko dahil maliliit pa eh. Kaya ayoko na. Napagod na rin ako. And even sa mga movies, mga teleseries, hindi ka na rin lumalabas? Hindi na ako tumanggap. Personal choice ko yun kasi gusto ko na mabuhay ng simpleng buhay. Pero kasi sa interview, parang wala talaga. Wala talaga. Wala ako kahit interview. Ayoko nga ng interview. Pwede mo paartihin pero ayoko ng interview. Buti pumayag ka sa amin. Talaga mailap ako sa mga interview. Ayoko na. Ayoko na ng masyadong redundant na mag-flashback uli ng buhay mo. Maalala mo na naman yung ganito, malulungkot ka na naman, maraming tanong na gusto mong huwag nang sagutin, di ba? Para to play safe, huwag ka na magpa-interview. Baka kung ano pa mapagsasabi mo. Gusto mo kasing ma-divert from showbiz to family. But this time, okay lang sa'yo. Okay lang. Natin this time. Malakas ka sa akin, sir. Thank you. Sige, simulan na natin yung nakaraan, no? Yung pagbalik sa nakaraan. Paano ka ba na-discover sa movies? Si Dr. Ray de la Cruz, doctor ng mami ko sa mata, optical. Pag napupunta siya ng optical, sabi niya, kasama ako ng mami ko, sabi ni Tito Ray, ni Dr. Ray, ang ganda ng anak mo, lang ako nun, 17 years old. Ang ganda ng anak mo, sabi niya, pwede mong pag-artistahin yan. Sabi niya nga ganon. Ay hindi, sabi niya, nag-aaral pa yan sa Immaculate Conception, hindi pwede. Kasi, kami nun, mga nasa school for girls, gano'n. Ito na. Nung na-shatter ang life namin, naghiwalay ang mami at daddy ko,
around those years, parang nag-stowaway ako. Yung pag-stowaway ko, tumuloy ako kay Tito Ray, kay Dr. Ray. Sabi ko, Tito, hindi ba naalala mo nung nagpa-refract ang mom ko ng eyeglasses, in-offer mo ako mag-artista? So, nag-aaral ako. Ilang taon ka na? High school ako nung sa Immaculate. Mga 16, 15. Mga ganun, 15. Sabi niya, oo, sure, why not? Alika, meron gagawin sila sa direct sales sa Castillo. Near na Castillo, Pepsi Paloma. Excuse me. Isama kita, beat play ka. Talaga ba po? Sabi niya. Pero sabi ko, Doc, stowaway ako eh. Kasi mami at daddy ko naghiwalay. Hindi ko po kaya umuwi sa bahay. Wala na daddy ko. So kinuha niya ako, doon niya ako in-stay. That time, nandun na pala si Pepsi sa kanya. Oo. Ngayon, sa kabilang establishment, nag-shooting ng Brown Emmanuel. Sinama niya ako ron. Sumayaw-sayaw lang ng gano'n sa kabilang establishment. Ayun, tapos sabi niya, sige, stay ka na muna rito. Sinundo ako ng mami ko siguro mga 2 days after. Dr. Ray! Sabi niya, nagwala doon sa mami ko. Naalala mo, inalok-alok mo anak ko? Yan, tuloy, ganyan, ganyan. Na-involve yung mga pamilya ko dahil sa ganyan. Sabi na ni Dr. Ray, hindi, ikaw may gawa kasi hindi mo sininap yung pamilya mo. Naghiwalay kayo ng mag-asawa, sabi niya gano'n. Apektado lang yung bata. Pero kung gusto niya, sabi niya, with your consent, pwede mo naman tong ituloy sa pag-artista. Umuwi kami ng mami ko sa bahay. Ayun, sabi ko, Mom, gusto ko mag-artista. Kaya ayun, nawalan ako ng gana sa buhay dahil wala ang daddy ko. Siyempre, breakdown point, lowest point of your life, diba? Sabi ni Tito Ray, tumawag na sa bahay. O sige, papakilala ko siya kay Mother Lily. Kung kani-kanino. Dinala ko sa kay Mother Lily, meron siya kagad pelikulang pinagawa sa amin tatlo, package deal. Yung parang Naked Island ba yun? Naked Island. Oo, with Altan tayo. Pagkatapos nun, matagal pa senior yun, may nauna naman na offer. Sunod-sunod yun, puro solo movie ko kagad. Solo agad? Solo agad. First movie ko is Boatman. Ronnie Lazaro. Ronnie Lazaro. Ama Production. Second movie ko is Virgin Forest, Regal. Yun ang natuloy. Before yung tatlo kami na smorgasbord na with Pepsi and ano. How was it like to do that movie, yung Boatman? Very controversial yan, di ba? Experimental cinema of the Philippines. Okay lang, medyo stressful, nakakaloka, pero ang maganda ron, pagkalabas niya sa ECP, nominated ako sa Orian, Best Actress. Doon ako nakakuha ng mga Best Performer of the Year, Best Female Performer of the Year sa FAMAS tsaka sa Orian. Meron akong mga Star Awards na ganyan, meron akong Orian ng mga fiberglass na trophy. Wow, sa first movie Kahit lang ba ito, ah? Kahit paano, maakit ako ng ano. And I was nominated as Best Actress sa Urian, sa Boatman and Virgin Forest. Ano ka natutong umarte kung yun Wala yung lang, first siguro movie mo? nahugot ko yun nung when my dad left. Siguro, di ba, sobra akong down na down, low na low. Hindi ka ba nahirapan nung pinagbobold ka na ng mga direktor? Kailangan maghubad ka, pag gano'n ka? Hindi ka nahirapan sa gano'n? Hindi ako nahirapan. Ang galing ko magtago. Sabi nga nila, ang galing ko magtago. Wala kang experience at all? Wala. How do you perform? Paano mo nagagawa yun? Hindi ko rin alam eh. Kung ano na lang yung lumabas siguro, talagang hindi ko alam. Hindi ko rin ma-recall. Pag nag-shoot ka, marami nanonood? Ng mga... Wala, nakatago lahat yan. Nakatago lahat? Ang dami nyo ngayon. Wala yan. Director lang. Tsaka yung cameraman. Minsan nga, kuya, labas ka. Grind mo na lang yan. Tapos, maghubad na kayo, gano'n? Oo. Meron naman, nandyan yung lalim mo, naka-robe ka agad eh. Hindi naman nakikarry away yung mga partners mo ron sa mga scenes. Takot nga, di ba? Baka pagtatadyakan ko sila. Sampalin mo bigla. Pagtatadyakan ko sila. Yung mga direktor, kamusta yung pakikipag? Lalo sila. Umigay sila. Si Celso medyo ano siya, di ba? Ay, hindi. Hindi lulusot sa akin yun. Nag-try ba siya? Ay, hindi. Takot Promise, sa'yo? respected ako nun. Takot sa'yo? Oo. May asawa siya, sino ba ito yung maganda rin, tsaka mga anak niya. Close ko pa nga asawa ni Direk eh. Si Peke, kamusta? Kamusta ka trabaho?
Ayun, mga galing, napaka-professional. Nomalis, wala lahat. Lino Broca. Di ba? Bading. Ayun, napaka-respected. Magkasundo kayo dalawa. Oo. Tawag sa akin nung puwet eh. Ano na? Puwet. Bakit puwet? Ang laki puwet ko nun nung... Puwet, huli ka na puwet. Ayun siya? Oo, ganun siya tumawa. Anong movie ginawa niya? White Slavery. White Slavery. Sino pang ace director na katrabaho? Tikoy Aguilos. Oo, yun, si Tikoy. Anong movie naman itong kay Tikoy? Boatman. Ayan. Ama Production. Nakwento ni Ronnie Lazaro sa akin na magkaaway daw sila ni Tikoy time na yun. Oo, pero very professional, no? Si? Silang dalawa. Kahit magkaaway sila. Oo, civil na civil. O, direct, ganito, ang galing ng shot, Ronnie. Good shot. Magkaaway pala sila, no? Oo daw. Oo. Sobrang galit na galit daw siya kay Tikoy ng time na yun. Bakit? Kasi parang feeling niya... Exploited siya. Yes, he was exploited and it was not what he wanted to do. Same nung time here. na yun. Ikaw din, feeling mo? Na-exploit ka niya. Traumatic. Traumatic for you because? Yun, ganun nga. Hindi namin in-expect na ganun, pero humakot ng award. Kaya nga. Super blockbuster. Hindi, anong be specific about it? Anong traumatic doon? Yung parang exploited ka nga. Exploited. Pinaghubad kayo, gano'n ginawa? Oo. Parang kang in-exploit ng, pero ang ganda ng editing nun. Oo. Sana if you can watch. Oo, oo. Hindi naman pinakita sa yung buong mga natural na edit na, pero ang ganda ng pelikula. Humakot ng award yun. So looking back, is it something na nire-regret mo na ginawa mo? Ay, hindi din. Hindi. Kahit na exploited Doon ka. nga ako proud eh. Kahit exploited ka. Oo. And to think, dapat mahiya ako sa sarili ko dahil galing ako sa girls' school. St. Paul at Immaculate ako galing, diba? Eh bakit? Isang piece yan ang pagiging proud ko sa pagkatao ko, diba? Okay lang yun. Wala namang problema ron. Kung may problema sila, sa akin okay lang yun. Yeah. Ang importante, wala kang regrets. Diba? Wala akong regrets. Even Ronnie naman said na kahit na gano'n ang pakiramdam niya na nagkamati rin naman silang dalawa eventually. So after Boatman, anong ginawa mo? Yun na nga yun sa Regal. Ano na to? Anong title? Virgin Forest. Ito Peke na. Galyaga. Oo. Kamusta naman yung movie na yun habang ginagawa yun. nyo? Ano yun? Best Movie of the Year. Best Director. Best Cinematographer. Cinematography, etc. Hakot Award yun yung movie na yun. Ikaw nanalo ka rin? Hindi, I was only nominated. Nominated. Nag-smorgas ako with Pepsi and Coca. Yun yung Naked Island. Kumusta naman ang feedback sa Naked Island? Okay lang naman. Okay Pero naman. patok kumita talaga. Takilyado yon. Tapos pumasok ang Seiko. Yvonne, yung 60s na star kasabayan nila, Lorna T. Si Yvonne. Yung real life story niya, pinortray ko. Solo movie, Seiko. Anong feedback sa movie na yun? Okay naman. Yvonne ang title, The Real Bomba Queen. Patok yun. Patok. Box office lahat yun. Sunod-sunod yung mga box office lahat hits mo. Paano nabago nung success ng mga movies na ginawa mo, yung buhay mo? Wala naman kasi pinanganak naman kami, hindi naman naghihirap eh. May kaya kayo? May kaya kami. Wala Ang tatay mo, anong trabaho? Businessman siya, on and off ng Amerika. Tapos sila sa custom, involved sa custom, ang mami at daddy ko. Lolo at lolo ko. So you were well off, ha? Well off. Lahat kami nasa parochial school, school for girls, ganon. Tapos pinasok mo lang yung movies because... Okay lang, wala naman. Ano mo yun outlet mo, kumbaga dahil sa problema sa pamilya. Dahil sa problema sa pamilya. Nag-enjoy ako, wala na akong inisip na mga kung ano-anong, hindi pa mamanahan, ganito sabi doon ng lola ko. Hayaan niyo na, kumikita na ako eh. Kaya parang gano'n. Yung i-disinherit ka. Dinis-inherit ka nila? Hindi. Nung dadang daddy ko, nagbigay naman ng mana eh. Okay. Pero as an independent woman, siyempre ano ka na, may power ka na di ba? Ano ka na, sikat ka ng artista. Na ano ka rin ba, na-discarrel ka rin pagdating sa droga, gano'n, sa mga bisyo, wala kang gano'n? Hindi naman. Wala kang pinasok na gano'n? I've tried, pero hindi naman ako yung
Yung nag-breakdown dahil doon. Hindi naman. Oo. Siyempre, may mga kaibigan ka sa showbiz. Alam mo naman sa showbiz. Oo. Lalo ng time na yun. Lalo ng time na yun, di ba? Oo. Yun ang height of ano, di ba? Oo. Mga drugs and parties. Yun. No? Pick na pick yun. Lalo yung may mga trabaho. Hindi. Oo. Ayoko magtrabaho na nakainom. Ayoko magtrabaho na nakaganyan at hindi ako na ganyan sa trabaho ko. Oo. Ayoko magtrabaho ng mga, yan, yung nagsishot-shot. Oo. Ayoko. Hindi ko ninamnam yan. Kasi madami kang kasama noon na... Hindi ko ninamnam yan at hindi umepekto sa buhay ko yan na mapunta ako sa ganitong mga... Madami kang kasama na nalulong sa pinagbabawal na drugs. Oo. Napakalungkot, ano, kasi kilala mo sila. Yes. Yung mga naturalesa nila, mahihina. Sana hindi nangyari sa kanila yun, ano. And I hope naka-pick up na sila sa buhay ngayon. Sana kahit paano, nag-back to normal sila. Nung height ng ano mo, ng popularity mo, paano pinaramdam ng mga viewers o mga tagahanga yung kanilang suporta sa iyo? Sa bahay, may mga pupunta ng mga magdadala ng mga Rota Air electric fan, magdadala ng cake, magdadala ng isang sakong mga vegetables galing Divisoria dahil may pwesto sila, mga karamihang bakla. Bakit? Ewan ko, mga fans ko karamihan, bading. Ah, really? Oo. At saka, alam mo, pangalan nila sa mga volleyball games nila, Sarsi Emmanuel. Pupunta sila sa bahay, mga naka-costume sila ng picture ko, Sarsi Emmanuel. Yun ang mga screen name nila sa mga fashion show, mga volleyball, yung mga patimpalak ng mga kabaklaan sa entablado, gano'n. Pangalan ko ginagamit nila. Magagandang bakla. Ano sa tingin mo dahilan? Bakit gano'n ang... Hindi ko nga alam bakit ang number one fan ko, mga bading. Totoo naman. Oo, naka-surround ako ng mga bading ng panahon na yun. Oo. Di ba dapat mga lalaki? Kasi ang dami mong... Hindi. Ang dami humahanga sa'yo na sexy, di ba yung mga bading pa nga movies? tsaka matatanda. Matatanda at bading. Matatandang babae. Ah, babae. Oo, matandang babae. Yung mga kaedad ng mami ko. Believe me, yun ang crowd ko Di ba dapat sila yung mga conservative? Hindi. Hindi. Oo. As in, pinapanood yung mga movies mo, Oo, tsaka love na love nila kahit saan sila pupunta. Magugulat ka pati linya ko, kabisado nila. Oo, makakatuwa naman. Pero yung mga kabataan, hindi masyado. Wala masyado. Wala sila masyadong alam. Pero ang lalaki nun, ilap na ilap sa akin. Hindi ko alam, takot. Wala talagang naligaw sa akin. Oo. Wala, sa showbiz walang naligaw sa akin. Wala. I swear, wala. Na-intimidate sa'yo? Siguro. Walang papasa kung meron man, pero wala talaga. Yung Sarsi, saan galing yun? Paano naisip yung Kasi pangalan may yun? Pepsi Paloma na. Kaya dinugtong ako. May Kokan Nicolas na rin, dinugtong ako. Nagtalo pa kami mag-manager nun. Ayoko ka kung mapabilang sa ganito. Ang arte mo, sabi niya, Tito, ayoko i-package ako. Can you change my Sarsi to Sari? So, nag-declare na ako sa mga reporters, nang Sari ako, alisin yung S ko. Ayoko talaga, nagagalit na yung manager ko. I can make you, I can break you, sabi niya gano'n. Ginawa kong pangalan mo, wag mo lang kontrahin. 30% din naman ang ano niya. Ang komisyon? Oo. Miro mo, kung kikita ako ng 1,000, kanya 700 lang ako. Pagkalayo-layo pa, ganun ako nag-umpisa. Kaya medyo umalis ako sa kanya. Okay. Kaya gusto ko na mag-solo noon. Sisirain kita, sabi niya, pag nagsari-sari ka pa dyan. Sabi ko, Tito, ayoko talaga lang isama mo ko sa kanila ng soft drinks sa ganyan. So, nag-away kayo? Nag-away kami, umalis ako. Nag-solo-solo na ako. Tumuli naman yung career ko, kahit paano. Hindi ka na niya sinuyo? Wala na? Hiwalay na talaga kayo? Hindi na. Tapos, pumasok ko yung sino-sinong mga, ewan ko sino pa yung mga artista niyang iba. Ang inabutan kong hawak niya yata si Mirna Castillo, kumari ko. Hi, Mirna. At saka si Janet Bordon. Riloxin, hindi na kami nagpangita. Mexit na rin kay Tito yun. Sikat din naman. Sino mga naging kaibigan mo sa mga naging kasama mo? Like yan, sila Pepsi, sila Coca? Lahat naman sila. Lahat sila naging kaibigan mo. Pero pinaka-close mo? Wala. Sabi nga ni Myra, parang medyo malayo ka, lumalayo ka. Paano sila ang close? Ako nga ang left behind. Talaga?
aloof ka talaga? Oo. Ano yan, suplada ka ba? Nung bata Medyo. ka? Sobra. Mukha nga, no? Sobra. Oo. So ayaw mo makipag-usap sa kanila? Ang tawag Trabaho namin, lang to? Parang trabaho ganun. lang, oo. No wonder, hindi ka niligawan ng mga lalaki. Na-intimidate sa'yo. Kasi suplada eh. Wala na. Pagdating ko sa set, baba, trabaho, script. Wala na akong chika-chika. Wala rin akong chika kahit ka. Andiyan yung mga artista. Hindi ko pili, ayoko eh. Script lang ako, sulok lang ako. Tapos pag uwi, wala nang get, yung labas tayo, ganito. Wala, diretso na sa kotse ulit. Ayun. Oo. Anong ginawa mo dun sa sa mga kinikita mo nun? Saan ka nag-invest? Nag-RTW ako. Dress shop. Okay. Okay lang, kumita ng mga ilang taon. Hindi din tumagal. Nag-Japan ako. With my brother. Ano kami doon, parang bartender. Nag-bartender ako ng 6 months sa Japan. Malaki naman ang kinita kasi artista doon, malaki ang pera. Okay. So, nung naghiwalay kayo ni Ray, ano naging takbo ng career mo after that? Medyo naglaylo na. Kasi nanganak ako, nagbuntis ako, nagtago na ako. Ayan. Ang naging karelasyon mo ay isang businessman? Oo. Okay. So, nagkaroon kayo ng anak? So, nagtago ka? Nagtago ako. Yun ang first hibernation ko from showbiz. At this time, ano ka pa? Very popular ka pa niyan? Oo, Nung nabuntis 23 ka? years old ako. Oo. So, hindi alam ng tao? Hindi alam ng tao. Yung kasikatan, hindi akong iniwan. Ako ang unang iwan. Takas sila. Dumarating ang Corina Sanchez sa bahay ko, ina-ambush shoot yung bahay ko. Bagong panganak ako. Nanganak ako sa Chinese General. Nakunan nila sa nursery yung anak ko. Kinabukasan nasa People's Today o People's Tonight. Yung bagong anak ko, yung bagong panganak ko. May isang reporter na inambush. Shot yata ako sa bahay ko, sabi ng mga yaya ko. Sabi ng yaya ko. Which is totoo, dahil bulong-bulungan ng kapitbahay sa amin sa Quezon City. So, malaking issue to? Oo, may dala talagang ganun, no? Mga camera? Oo, camera. Nakunan ka? Hindi. Hindi pa rin? Oo. Parang hinihintay nila ako. Nakatago ng gano'n sa malaking puno. Parang hinihintay nila ako lumabas ng gano'n ng garahe. Kasi open area din. Para makita yung bata, gano'n. Kaya masasabi ko, yung career ko, parang ako ang nang-iwan, hindi ako ang iniwan. At the peak of my career, ako na talagang Mexi. Wala na akong comeback. Wala ka lang Nawala ka na lang sa industriya? Nawala talaga ako. Naglaho ako. Yung mga offers, ayoko na. Parang, hindi ko nga alam kung sira ulo ko o bakit ganun eh. Anong hindi mo ba na-miss yung trabaho? Hindi. Siyempre, lagi ka na nominate, maganda yung mga movies na ginagawa mo. Hindi, parang naglaylo ako kasi parang naano na ako, bakit kailangan ako sundan? Ay, wala na ba akong sarili kong buhay? Bakit pati sa bahay pupuntahan ako? Diba? Ayoko na nang ma-involve din yung father nung bata kasi meron kami agreement. Kaya yun. Yun na. May agreement kami dahil kami parang naghosgaduhan. Ang agreement is wala nang anything else between us paglabas ng bata. Gano'n. And I signed. Katwiran ko noon, gusto ko lang mag-anak, ayaw kong mag-asawa. Gusto ko lang mag-anak, walang lalaki sa buhay ko. Pero nang katwiran ko noon. What about support? Financial support? Pero ba? Lump sum. Binigyan ka? Oo. Okay. Yun, that's the end of it. Nabuhay naman yung bata. Enough ba yung binigay niya? Enough. Hindi enough. Ako lahat, di ba, hanggang sa nag-aral yan. Oo nga. Ano ba naman, diaper lang kung magkano lang naman yun. Pero malaki that time. Oo. Kaya nga ba ayaw ko na ng ganitong sit-down interview. Dahil nga, syempre, ikaw lang yung single mom ka. Single mom ako. Ikaw ang bumubuhay sa anak mo mag-isa. Hindi ka ba parang na-tempt na bumalik sa showbiz para lang buhayin yung anak mo? Hindi pa rin talaga. Anong pinag-aabalahan mo? Paano ka nabuhay? Konting negosyo. Yun nga yung RTW. RTW.
Nakontento na ako marami na akong ipon nun. Marami akong ipon. Nakontento naman ako sa maliit na kita niyan, tahimik na buhay, papalaki ng anak. May yaya naman ako, may kotse naman. So yun, in-enjoy ko naman ng konti kasi kulang yung pagkandalaga ko, kulang na kulang, hindi ako natutong manood ng sine, mag-disco, wala. Doon ko ginamit. Before pala ako mga anak, doon ako nag-disco, parang late na late bloomer ako sa pagiging dalaga. Oo. Pangalan taong ka Bigla na? akong 23, bigla ako nagkaanak, hindi ko pa na-enjoy yung buhay ko. May anak na ako. So parang na-shock ako, tapos ganito, ganyan pa, hindi pwede ipakilala yung ama dahil may agreement kami, di ba? Malungkot, kaya para na naman walang tanong-tanong kung sino tatay niyan, magtatago na naman ako. Pero na pag-usapan nyo na ng anak mo yan, of course, no? Yung story na yan. Alam niya yan, no? She never got to meet her dad No, until now? that's life. It's alright. Oo. It's better that way. So, nag-focus ka ngayon sa business, RTW. What else? Ano pa mga pinasok mo? Nagtiyanggi pa pala ako sa Tomas Morato. Di ba, ang laki-laki nung tiyanggi sa Tomas Morato, meron ako doon pwesto. Anong binibenta mo? May anak na pala ako noon. Ayun. Mga school supplies, t-shirt, may supplier ako ng t-shirt. Enough na sa akin yun. Kilala ako ng tao, pero okay lang, nagtsatsyanggi ako. Tsaka kasama ko yung baby, yung yaya. Dalawa lang kami sa life ng yaya ko, tsaka ako, yung baby. Pagka umaga, pupunta na siya ron. Punta ka na ron sa Tomas Morato, mag-set up ka na ron. Kasi tent yun eh. Maiwan mo na ako sa anak ko. Pag set up niya, sige na, punta ka na ron, magta-taxi na ako. Wala na akong kotse nun eh. Magta-taxi na ako papunta sa sa Tomas Morato. Siya naman doon sa bata. Nakasurvive ako ng pag-anong-ganon. O si ganito, nagtitinda ron. Si ganito, doon tayo bibili ng mga kung ano-ano. Yung mga novelty items. May pagkain din ako mga kung ano-anong pagkain galing ng mga Laguna, kung saan-saan. Doon sa akin din ako. Suppliers ang nagbibigay sa akin. Okay lang, kumikita naman. So, ginawa mo ang lahat. Kasi kilala ako ng tao. Yun ang advantage ko sa mga... Yung popularity mo, nagamit mo sa negosyo. Yun ang ano. Hirap, pinalaki ko mag-isang anak ko. Napakahirap. Anong hardest part of it sa pagpapalaki ng anak mo? Yung umuwi na ang bata na naghahanap na ng ama, party, family day, ganyan. Malungkot na yun. Hindi mo na alam paano i-discuss sa edad nila, hindi pa nila naintindihan. Paano mo in-explain sa kanila? Anong usual sagot mo sa Someday kanya? you'll know. Someday you'll know. And then when the time came na kailangan mong sabihin sa kanya yung tunay na kwento, anong naging reaksyon ng anak mo? Bakit? Hindi pa ba ako enough sa'yo? Katulad yan, sinabihan ko yan. Kulang pa ba ako sa iyo? Are you still looking for your, Hindi. Sagot naman, hindi. Okay na, mami at daddy ka. Sorry na ka kung wala akong daddy, ha. Sorry talaga, ha. Sorry ako. Paano niya tinanggap ka? Tanggap naman niya. Masaya naman yung anak ko ngayon. Yun yung mga bagay na... Dinampanan ko. Sabi niya, mabuti pa nga. Siguro na, tayo na lang. Masaya naman kami. Kasi siguro yung merong kasama na hindi mo kayo nagkakasunod, di ba? Tama. Dalaga pa ako, sabi ko sa sarili ko, mag-aanak lang ako. Hindi ako mag-aasawa. Natupad ko naman din yun. Kasi ayoko sumunod sa lalaki nun. Ayoko talaga nang re-rendahan ako. Uminto ka sa bahay, uminto ka sa ganito, umuwi ka na ganito. Hindi ako pwede sa ganun. Kaya sabi, Wala ka bang naging mag-aanak lang ako. Wala ka naging relasyon nung time na yan, nung kabataan mo na in love ka talaga sa isang lalaki? Parang wala. Wala? Wala talaga. Parang yung asawa ko lang ngayon. Doon Ayan, Paano mo nakilala yung asawa mo? May restaurant yung brother ko. Andun ako. Ayun, nanliligaw-ligaw yan siya. Ilang taong ka na nun? I was 40. Hindi naman tumagal, siguro mga 3 months sinagot ko. Nagyaya kagad ng kasal. Kinasal kami. After 1 year, nagka-baby kami. Andiyan yung anak ko. Pero first time mo na ma-in love? Oo. Sa kanya? Dito sa asawa ko. Sa kanya, sa asawa mo? I swear to God, sa kanya lahat talaga.
At siya yung talagang pinaka-tumagal, sineryoso, di ba? Bakit? Ano meron sa kanya? 18 years na kami. Ano meron sa kanya na nag-iba yung pananaw mo sa mga Anong kalalakihan? meron sa akin, hindi sa kanya? Dahil? Ano nga? Yung mga wisdom, pananaw sa buhay, meeting of the eyes and mind, not meeting of the body and soul, you know, yung mga gano'n. Siguro meeting of the heart and mind. Hindi na lang yung body and whatsoever. Wisdom. Yun na nagkaroon sa akin. Parang na-excite ka dun sa, yung communication ninyong dalawa, yung takbo ng utak ninyo, nagmamatch kayo. Nagmatch. Aged, yung gusto ko yung medyo aged talaga. Ano ang negosyo ng asawa mo noon? Ano siya, upholsterer. Meron siyang, nagagagawa ng mga kama, yung mga ganito. ABS-CBN. Upholsterer. Upholsterer. Okay. So how is it like being married at that age? Okay ba? Ang fulfillment. Okay. Oo. Ang kinakatakutan ko na yung mga anak pa uli. Kaya na. Kaya na naman, nanganak ako ng 42. Eh sabi ko, ayoko na magka-baby. Napagod na ako mag-alaga, mag-isa ng mga anak ko. Nakakapagod na, sabi ko gano'n. Ang business, kamusta? Okay lang. Hindi, nag-divert na siya from upholstery. Nasa kami, transport business ngayon. Operator kayo? Operator kami. Affected nitong consolidation. Benta na. Binenta nyo na yung business? Wala na eh. Kasi jeep kami, di ba? So ngayon? May cab kami. Nag-change kami ng cab. Basta parang siyang maliit na fiera. Okay. For rent For yun? transport din. Transport din. Public, rin. Utility vehicle din. Parang jeep siya na maliit. How would you describe yung marriage nyo? Masaya. Masaya? Masaya, tsaka you will learn from him. And I think, ganun din siya. Tsaka matured naman yung relasyon namin, matured. Doon din ako natuto ng mahabang pasensya, mahabang pang-unawa, sobrang pasensya. Kasi yung 12 years gap kami, yung pasensya talagang lalabas, ipanganganak at ipanganganak sa'yo. Wala ako nun dati. Maalaga pala si Sarsi. Pinapowderan ko pa to, sir. Talaga? Oo. Kapag ano na yan, yung nagaganyan. Sabi ko sa'yo, dito ako nagbagong buhay Alaga-alaga. Dito sa taong to Kayo daw nagpabago sa buhay niya. Kayo lang ang taong minahal. Minahal ni Sarsi. Totoo yan. Di ba? Alam naman yan ng The lahat. one and only. Yeah. Ito yan. Ano kayo? Parang strong woman ka Independent woman Wala ako nun. Nawala yun? No. Nawala yun nung Nung may asawa ka na? 18 years ago. Ano mga challenges ang hinarap niyo bilang mag-asawa? Walang ganun? We swear wala. No jealousy, no infidelity, wala. Walang ganun. Ilan taon na kayo Kasi kasal? matured na kami. Mag-18. 18 years na rin. Kasi matured na kami. May anak na kami. Pareho, di ba? Matured na kami. Hindi na kami dadaan sa mga pakemi-kemi stage, di ba? So, meeting of the hearts and mind agad. Di ba? Andun yung kagad ang understanding. Adjustment of mga mga patience, yung mga ganyan. Mood swings, ganyan. Pero okay lang. Nasa akin pa rin ang ang adjust. Saka raising your kids together, di ba? Oo, together. Yun ang masarap ang feeling. May Emma yung anak mo. Do you ever talk about sa mga anak mo? Do you ever talk about yung mga movies na nagawa mo in the past? No. They never watch any. But they know. Not even titles, not even the stories, not even seeing it. No. No. Never discuss. Ano yun? By choice ba yun? Nyo as a I'll family? just let them hear it from siguro, yan, mga YouTube, Facebook. Pero ako, ayoko silang makita yung reaction face-to-face sa akin. Siguro may alam sila, sa sarili lang nila na-discover, pero ayoko makita yung reaction nila. Okay lang naman. Kasama natin si Angel at si Marie, mga anak ni Sarsi. Ano masasabi niyo sa nanay niyo? Ano klaseng ina ba si Sarsi Emanuel? Si mama po ay, mabait po yan, malambing, pero
Madalas po talaga ano siya, para siyang tiger. Tiger ma'am, pero sobrang lambing. And sobrang maalaga po niya sa aming magkakapatid. And hindi niya talaga kami pinapadapuan ng kahit anong lamok. Lahat, unahin niya po muna kami bago yung sarili niya. Ganun pong klaseng mother, si mama. Hindi na mamalo nung lumalaki kayo. Ay, napapalo po. Naubos po yung hanger na sa bahay. Inapply mo rin pala. Pero lalambingin niya kami after. Tapos pagluluto niya kami ng food. I say sorry to them. Yun. So sorry siya, I love you siya. Naintindihan naman po namin. Makulit talaga din kasi kami. Alam niyo ba na ano siya, sikat siya ng mga 1980s sa mga pelikula? Sa school po, sabihin na lang ng mga teacher, yung mami mo pala si Sarsi, gano'n. Tapos, yun po, pag uwi sa bahay, sabihin ko sa kanya, sabi ng teacher ko, sikat ka daw dati. Kilala ka daw nila. Ayun, ganun. Sa ganun lang po. Tapos nung paglaki, nung nai-interview po siya, tsaka parang nire-revive yung mga movie niya. Nai-invite kami sa mga film. Nakarating siya one time. Once lang naman. Ayun. Nakapanood siya ng movie mo? Oo. White Slavery pala. Yung kay White Lino Slavery. Brokaw. Okay lang, wholesome naman yun. Oo. Anong reaction mo nung nakita mo yung nanay mo sa screen? Hindi ako makapaniwala na siya yung mama ko, yung nasa screen. Kasi ibang-iba yung tao. Magaling umarte. Magaling po, tsaka talagang sexy si mama dati. Ganun. Medyo nainggit din kami ng konti. Hindi namin nakuha yun sa kanya. Pero ayun, magaling po siya. Nakaka-proud na ganun pala siya. Yun yung mga pinaghirapan niya dati. Na nakaka-proud na makita namin. Magaling pala talaga siya. Mabuhay ka pa ng mahaba. Thank you. Yun. Mabuhay ka pa ng mahaba at saka I love you. I love you too. Ikaw naman, ano gusto mo sabihin sa kanila? Mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yun kung gaano mo kayo pinaglaban at tinaguyod hanggang ngayon. Salamat sa pagmamahal. But at least ngayon, successful naman ako sa family ko. Simple life, di ba? Wala kang regrets sa buhay mo? Wala naman. Wala. Ayoko mag-regrets. Oo. Kasi pain yun dito eh. Bagahe yun eh. Oo. What is done. Andiyan na yan. Tapos na yan. Yung sa nanay mo, at that time na nag-stowaway ka, paano na-reconcile yung relationship yung dalawa? Pinayagan na lang niya ako. Yun na yun. Oo, sige, sabi niya. Sige, para magkabati tayo, payagan kita. Kasama ko din naman siya sa trabaho. Bantay guardia niya Sinasama ako. ka. Oo. Bantay guardia niya ako. 84 ang mom ko. 85 siya this year sana. Ayun, kidney failure. Ano? Kidney failure ang kinamatay niya? Kidney failure, organ failure. Anong mga panghuling mensahe niya sa'yo bago siya pumanap? Ayun, maganda. Lagi ko nga nire-recall ngayon sa burol. Sabi niya lagi na malakas pa siya. At kailan lang, pag nawala ako, magmahalang kayong magkakapatid. Huwag kayong mag-away-away. Kaya pinaalala ko sa kapatid ko, dalawa na lang naman yan kasi namatay rin yung isa. Kidney trouble din, kidney failure din. Ayun, sabi ni Mami, di ba? Magmahalan tayo, huwag tayo mag-away-away. Bilin na bilin niya yun. Kung hindi namin siya naalagaan, she wouldn't reach her age now. Oo. Ano ba si nanay? Mother ko. Azucena, kapangalan ng nanay ko. Azucena Baby Mitchell. Sister ng Mami ko. Mga Hello hipak po. ko. Condolence sa inyo. Sita ko, Ma'am. Oo. Idol mo, me. Napapanood niyo ba ako? Oo. Talaga? Great Kenyan, tsaka si Ma'am Kim. Ilan taon na si nanay? 84, 85 sana this year. Ano yung nagbibigay sa'yo ng pride
bilang isang tao? Siguro yung paninindigan na lang sa pagpapalaki ng mga anak ng walang ama. Diba? Dalawa yan, pinalaki ko. Ayoko na nga ikwento. Napakahirap. Saksakan ang hirap na nag-iisa ka. Dalawa pa yan na naging anak. Yun lang yung kinaya ko. Napalaki mo sila mag-isa? Being single mom. Mas proud pa ako nung dalaga ako kaysa nitong nag-asawa ko. Kasi may katuwang na ako ngayon. Siya pa naghahanap buhay. Never been proud of myself. Di ba? Para akong talagang second hand, yung second class one. Pero nung napalaki ko tong mga ganyan, mas proud pa ako sa sarili ko nung kabataan. Kasi kinaya ko financially, physically, emotionally, lahat. Anong binago sa'yo nitong relasyon na to sa asawa mo? Yung tapang ko, Ano nangyari? yung pasensya ko, yung pagiging matigas din ng ulo. Nawala yun? Nawala yun. Bungangera, ganyan. Siya lang pala nakapag-tame Siya sa lang. leon. Siya lang. Lioness. Siya lang, kasi matured na siya nun eh. May wisdom. Yung alam mo, maatra ka sa tao, may wisdom pagka diba? Saan pagaling yan yung pagiging matigas? Kumaga, Hindi ko firm? alam. Kasi guerrilla lolo ko, Mitchell, guerrilla ang lolo ko, Obregon. Parang ganun. Pinalaki akong parang Espanyol na pamamaraan. Nakaluhod kami sa munggo, nakaluhod kami sa asin. Disciplinarian. Oo, nakaganyan kami, nakadipa kami, may libro. Oo. Totoo, pinalaki kami gano'n. May libro sa Pinapalo ulo. kayo, gano'n? Meron. Ang palo-palo namin, palo China, na may butas na gano'n, nakasabit yun dyan sa kalo. Oo. Pag yun kinuha na, may ganitong bench ang daddy ko, mami ko lalo, Oo. dadapa kami. Oo. Kukunin na yung pamalo rin sa taas. Papaluin kami. Oo. Ayun, nung bata kami, talagang dumaan kami sa mga Verdugo style. Ayun, alam ng mami ko yun, naririnig. 5 kaming magkakapatid. Ako lang ang babae, puro lalaki yan, gitna ako. Oo. Ano pa magiging attitude ko? Di tigasin din. Ayun. Puro lalaki kapatid ko, ako napapagitnaan o. Oo. O di ba, mga laro nila. So, nung bata ka, parang tomboy ka, gano'n? Oo. Tsaka nagsusuntukan kami ng mga kapatid kong lalaki. Nakikipagsuntukan ako. Oo. Kahit nung malaki na ako, may anak na ako, nakikipagsuntukan ako sa mga kapatid ko. Tatapang ka talaga. Oo. Meron nga ako dito slash yung nasuntok ng kapatid ko. Nagsuntukan kami, may anak na ako eh. Di ba, no, Jem? Alam mo yan. Nabasa ko rin na nung time na pumanaw si Pepsi, pumunta ka. Andun ako, nimatay pa nga ako. Ako na-confine dun. Kwento mo sa amin, paano nangyari ito? Dumating ang Goli Gorospe, yung designer ng showbiz. Dumating sa bahay ko, Jenny, sabi niya, patay na si Pepsi. Sabi ko talaga, ba, andyan din sa ospital? Tara, kotse, ganyan. Naku, pagtingin ko, nga nasa morgue, wala nang laman yung bituka, nakahiga na. Tapos sabi nung paaw gumanon, hallowed na to, wala nang bituka. Nakita mo yun? Nakita ko, pumasok ako. Hindi pa pwede, hindi rin lalo pwede. Papasok ako. Nakalabas yung dila niya, pinasok ko. Nakadilat yung mata niya kasi nagbigti siya. Isinara ko. Totoo, sinara ko ang mata ni Pepsi, tapos yung dila niya, pinasok ko, yung dito niya, kung gano'n, ibinabak. Hallowed na siya ng gano'n. Hinimatay na ako. Na-confine ako ron. Ano hospital to? Capitol. Sa Capitol. Pero wala kang inkling na may gagawin siyang gano'n? Meron. Meron talaga. Bakit? Paano mo Yung time na yun, meron siyang nervous breakdown. Kinukuha ko siya sa house. Sabi ko, bakit ka na ospital? Sabi daw ng doktor, may nervous breakdown ako. Ang term noon is nervous breakdown, but talagang totoo is depression. Hindi pa heard ang depression noong 80s. Not even noong 90s. Kailan na lang yung depression, may mga nagsusuicide na ng mga bata. So, doon pumasok yung terminology na depression. Ang totoo niya, nervous breakdown. Sabi niya. Tapos? Talagang nakita ko. Paano siya nag-nervous breakdown? Anong ginagawa niya? Nanginginig yun. Takot sa lahat. May marinig. Sino yan? Nasa bahay ko. Ganun siya. Paano ka nagkaganito? Paano ka nagganon?
para siyang tarantang tense, ganyan. Hindi niya na alam yung mga itatanong niya, ganyan. Iba, the different side of Delia kasi pangalan niya. Tapos parang napasama, kumuha pa yata ng baby, nag-adapt. Hindi niya kaya. Hindi niya kinaya lalo. Na-depress kasi wala na siyang career nun. Parang misip niya, paano buhayin to, paano ganito, bayaran yung bahay niya. So you remained friends nung time na yan? We were friends. Even after you did your movies, naging magkaibigan kayo? May depression siya. Meron. Dahil sa family niya. Nakikwento sa'yo? Naikukwento sa akin. Sobrang naikukwento sa akin. What about Ray de la Cruz? Bago siya namatay, nakapag-usap ba kayo? Hindi na. Wala na ako Hindi na. sa kanya. So, meron kaming Cold War. Dahil nga sa screen name ko. Wala na yun. Wala Sirain communication. kita pag tinanggal mo is ng Sarsi. Oo. Paano mo nalaman na namatay siya? Tumawag sa akin yung sister niya. Si Manang, Jenny. Sabi, patay na yung tito mo. Pumunta ka? Pumunta ako. Pero hindi na ako nagpakita kahit kanina. Sumilip lang ako. Umalis na rin ako. Nag-thank you lang ako. Wala naman exploitation nangyari rin. Mas nag-exploit pa nga yung mga director eh. Siya nga, nag-una, abono pa sa pagkain namin. Oo, sa pabahay sa amin. Oo, di ba? So wala naging closure yung sa issue yung dalawa bago siya namatay? Wala. Wala talaga. Wala talaga. Ano pakiramdam mo, Sarsi, na up to now, naaalala ka pa rin ng mga tao? Talaga ba? Naalala ko? So, ikaw, naalala kita. Siyempre, pag may mga kausap tayo, yung pa rin ang sinasuggest nila, interview mo si Sarsi Emanuel. Wala, parang bumabalik ako sa nakaraan. Talaga ba? Totoo ba yan? Yes, Parang hindi ako makapaniwala. Hindi, kasi napaka-iconic kasi ng mga movies na ginawa mo for Philippine cinema. Kahit na matagal ka naging deactivated yung career mo for a long, long time, yung mga nagawa mo nung 80s, nasa consciousness pa rin ng mga tunay na nakakaalam ng kasaysayan ng pelikula. Okay. Ano pakiramdam? Proud ako sa sarili ko. Kaya sabi ko, bakit ako magre-regret? Wala nga akong re-regretan from 1 to 100. Wala talaga. Wala naman. Proud pa rin ako sa sarili ko. Nasa pananaw mo lang naman yun eh. Bakit ka magre-regret eh? Inumpisahan mo yan, tinapos mo, di ba? Wala nang regret. Kakornihan yun. Maging proud ka na lang sa nagawa mo at napag-iwanan mo. Yan. So are you happy that you will be remembered by the Happy. future filmmakers and actors doon sa mga contribution mo sa pelikula? Oo, marami akong kakilala, taga-ECP nga ngayon eh. We're proud of you sa mga intelligent tao. Diba? Tapos inire-revive nila yung mga movies ko. So proud of your director, of your this movie, that movie. Proud sila. In-extend nila yung pagiging proud nila sa akin. Nabibigla ako. Natutuwa ako. Na ganun pala. Hindi lang naman siguro katsipan lang, na ganyan na ano. If ever ay open ka ba na bumalik sa showbiz? No na. Wala na talaga. Wala na ako talagang Ayaw na. Malamang ito yung huli kong interview. Meron ngang kumukuha uli sa akin, ganito rin. Sabi ko, na matagal na rin yun, last year na rin yun. Last year pa rin yun. So since this is going to be your last interview sa pakiramdam mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa mga manonood? Sa mga naging tagahanga mo in the past, up to now? Anong gusto mong message? Thank you so much po sa lahat ng tumangkilik sa akin nung kabataan ko, na may edad na rin po ngayong panahon na ito. Babae, lalaki, bakla, tomboy, matanda, bata. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagmamahal sa akin, minahal ko rin naman po kayo eh. Lahat ng gusto niyo noon, ginawa ko. Siguro napasayaw kayo sa mga panonood ng mga pelikula ko. Salamat po kung hanggang ngayon tinatangkilik pa rin ako ng mga kabataan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much, Sarsi My Emanuel. pleasure. What a privilege na makausap na ng isang icon ng pelikulang Pilipino. Really? Yes! Magpahain ka nga. Thank you. Nag-outro pa. Nag-outro ka pa, sir? Oh, yeah. Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Namamalo ka ba ng anak? Ako po, hindi. Si Nathan, oo. Paano pamamalo at bakit kailangan mamalo?
Ano po, parang kunyari, kakamay, gaganunin lang niya. Ay, Para mahina lang siya, pero alam na, ni Nat, kasi makulit na talaga eh. Oo, Minsan tunay. biglang nang gaganon. Oo. Ganyan, tapos binasasarabunutan ako biglang ginaganon. Parang inaano ni Nathan yung tama at mali. Kumbaga ayaw niyang ma-spoil yung anak po namin, ganun. Ay ako kasi parang, teacher. alam niyo yun, sa ibang tao nga sobrang maawain ko, lalo na sa pamilya. Parang hindi ko kaya, parang ganun. Eh pag lumalabas kayo, dinudumog ka, pa-picture, anong effect nun sa mga anak mo? Pa nakikita, dinudumog ka? Si Nat po, marami rin po nagpapapicture sa kanya. Celebrity baby na rin. Then sinasabi niya po, no, stop. Na ganun siya. Parang ayaw din niya na may nagpapapicture sa akin. Sabi niya, no, stop. No, gaganon siya. So okay sa'yo na ganun siya, na pinapastop niya yung mga napapapicture. Kasi yun yung nararamdaman ng isang bata eh. Opo, kasi Okay lang. pag po meron siyang mga kalaro na mga same age niya o mas matanda, alam niyo parang takot sa kanya, pero siya, ang lakas niya na gusto niya yakapin. Yung, di ba yung parang sabi ko nga, hindi mabubuli itong anak ko, mana sa mami. Parang gano'n. Palaban, Rosmar din, pang malakasan. Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.